Sa maraming Pilipino ang fishball, squid ball at iba pang street food. Pero paalala po ng DOH o ng Department of Health, mag-ingat lalo na't madaling mapanis ang pagkain kapag mainit ang panahon. Live mula sa Quezon City, may report si Trisha Zafra. Trisha? Jessica, muling ang nagpapaalala ang Department of Health sa ating lahat na maging mas mapanuri tayo sa ating mga binibiling pagkain, lalo na ngayong mainit ang panahon. Dito sa Pilipinas, kahit saan kaabutan ng gutom at alinsangan, kabi-kabila ang ice cream, halo-halo, prutas, sa malamig at buko juice na pamatid ng init at uhaw. Pero hindi kumpleto ang merienda at pagpapalamig kung wala ang mga instant pambara gaya ng fishball, barbecue, isaw, mais, banana Q, mani at marami pa. Salamat sa street food, sanban kumalam ang tiyan, basta't may konting barya, hindi ka gugutumin. Si Aling Mila nga na makyaw ng fishballs ngayong hapon habang may hinihintay sa kantong ito. Papalipas oras kasi parang hindi mainip yung mga kasama ko eh. Bakit po ang napili nyo ay fishball? Yun lang ang kaya eh. Mamahal yung naralo eh, yung mga bata marami. Mura at mabilis, ito ang bentahe ng street food. Pero sandali lang daw, sabi ng Department of Health. Siguruhin daw na alam ang behind the scenes ng pagluluto ng mga ito. Baka raw kasi umi-eksena na ang mga kontrabidang hepatitis A virus, E. coli at salmonella. Sa mga palamig na lang halimbawa. Uso ngayon yung malamig. Bukod sa hindi na healthy kasi ang tamis-tamis niyan, kung marumi pa yung pagkagawa, so ang watch out for yelo, baka marumi yung yelo, watch out for maraming tubig, tapos yung mga artificial color, hindi mo alam kung ano nilagay-lagay dyan. Ingat din daw sa mga pagkaing may itlog o hinahaluan ng itlog. Oras daw kasi na mabasag ang mga ito at makontaminate ng ipot ng manok, delikado na ito sa salmonella na nagdudulot ng typhoid fever na nakamamatay. Ang mantikang pinagpiprituhan, dapat daw laging bago at hindi paulit-ulit. Wala raw ito dapat amoy. Para naman sa mga mahilig sa fishball, kikiam at iba pa. Yung sausawan, akala mo inosente yon kasi suka, ganon. Tingnan mo rin kasi may kailangan, kasi sama-sama kayo nakikisawsaw dun eh. Yung iba hindi marunong magsawsaw, galing na sa bibig, ibabalik doon. Simula raw nang magtinda ng fishball si Elvis, may lalagyan siya ng sawsawan para sa bawat customer. Makukuha yung sakit, kunwari may mga tumutusok na may hepa. Kaya may lagayan po talaga ako. Tsaka bawal po sa akin yung nagpapatusok ng yung pabalik-balik. Dahil po sa sauce ko po, masisira, mapapanis po. Dahil po sa laway. At ito pa ang isang insider's tip mula kay Elvis. Tungkol naman sa mga stick na di umano'y pinupulot at nire-recycle para gamitin ulit. Ay, hindi ba halimbawa pag hinugasan yan, okay na? Hindi po. Malalaman nyo na ano po yan, yung gamit na. May mga konting sauce na po yan, tapos basa. Mahalaga raw na suriin ang pwesto ng tindahan at kung malinis ba sa katawan ang nagluluto o gumagawa ng pagkain. Hindi ka man magkaroon ng hepatitis A o typhoid fever, andyan ang food poisoning. Tip ng DOH, sa temperatura ng pagkain na kasalalay ang inyong pag-iwas sa ospital ngayong summer. Ang cardinal rule to prevent any food poisoning, foodborne illness ay to always keep hot food hot o warm food warm. Ibig sabihin, kung yan ay niluluto, iniinit, kailangan mainit siya pag kinakain. Pag cold food naman yan, dapat manatiling cold food. Kung salad, dapat pag kinain nyo, malamig yun, hindi room temperature. Kasi pag mali na yung temperature, yung bacteria, tutubo na siya. Jessica, payo ng DOH sa mga kababayan nating nagtitinda ng street food ay isaalang-alang muna yung kalinisan ng kanilang paninda bago isipin yung malaking kitang kanilang tutubuin dahil sila rin daw yung mawawala ng mamimili kapag may nagkasakit sa kanilang mga paninda. Samantala, suhestyon naman ng DOH sa mga local government unit ay magbigay ng mga seminar sa mga nagtitinda ng pagkain para maturuan sila ng tamang food handling at preparation. Jessica. Okay. Trisha, ang problema kasi pag ang alam natin pagka mainit o bagong luto yung pagkain safe nang kainin, di ba?
Oo nga, Jessica, kapag ang pagkain nga mainit, akala natin ay free na yan from mga mikrobyo o kaya bakterya. Pero sabi nga rin ng DOH, kung halimbawa yung mga fishball o kaya kikiam, nakita natin na na-drain na sila at medyo lumamig na, pwede raw natin yang ipainit ulit o ipapritong muli doon sa nagtitinda. Sabi nga ni Dr. Eric Tayag, yung mainit na pagkain, kung talagang kailangan mainit yan, kung pinrito yan, halimbawa o kaya nilaga, in-steam, kailangan mainit mo rin siyang kakainin, Jessica. Okay, maraming salamat, Trisha Zafra.